Love reading number 12. Death, new beginning. So, sinasabi dito sa card number 12, no? May lagi daw new beginning. Ikaw siguro yung tipo ng taong mapagpatawad or tinitignan yung kahalagahan ng kapartner mo, kung ano yung mga kabutihan. Kasi yun ang nag-head sa'yo eh. Kung magkakamali ulit, kung magkakamali, yung parang bibigyan ulit ng pagkakataon, ganon. Nakikita ko rin kasi dito yung takbo ng relasyon mo is victory. Yun yung pinapangarap mo. Syempre, lahat naman ganon, di ba? Pero nakikita ko dito is yung gagawin mo yung lahat ng best mo para makita or maging successful. Unlike yung mga iba kasi, may mga love life na kapag nakikita na lang hindi para sa kanila, hindi para sa kanila. Alam mo yun, ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi ka ganun kadaling magmahal, hindi ka daling magkagusto, no? So, nakikita ko dito ng mga taong hinahanap mo is yung magiging kapartner mo naman talaga, hindi naman siya makamundo. Kumbaga, hindi daw siya makamundo. The devil na nakabaliktad. Ibig sabihin, yung taong yun, maprinsipyo, hindi mabisyo, walang addiction. Yun yung mga bagay na gusto mo at hinahanap mo sa mga lalaki, di ba? Kasi merong mga ibang tao dyan na kung ano yung dumating, yun ang tatanggapin. Pero ikaw, nakikita ko dito na talagang pinag-aaralan mo yung taong magugustuhan mo, kung ano yung mga katangian niya na gusto mo. Kumbaga meron talagang specific na qualities na ito yung gusto ko, yung hindi siya yung ganito siya, ganito, yung malayo siya sa bisyo, yung mga ganyan. Nakikita ko rin dito, no, na medyo mawawalan siya ng guidance na universe, no. Nakita ko yung love life mo na magiging okay sa simula. Nakikita ko na new beginning. Maaaring yung kapartner mo na ito is nanggaling na sa pagiging broken heart. Kumbaga ganon. Kasi may new beginning na dumating, or ikaw, bago mo makita yung talagang dawan mo is magdadaan ka muna sa isang romantic na parang malalim na relationship bago mo makita yung dawan mo. Kasi yung dawan mo ang pinag-uusapan natin dito, no? Nakita ko dito may mga betrayals, no? May mga cheating factor, no? Nakita ko rin dito na nagkaroon ng pagkasira ng isang relasyon. Ito yung possible na nakikita ko. Pero sa nakikita ko rin naman na gumagawa pa rin naman ng pamamaraan yung lalaki, no? Or yung kapartner mo. Kasi may Knight of Wands dito. Knight of Wands is yung parang hindi siya papayag o hindi siya sumusuko. Pero actually, nakita ko may mga betrayal naman dito pero maaayos naman daw. Sabi dito, Pentacles, no? Ang Pentacles kasi is root of money, yung financial. Ibig sabihin, taong makakatagpo mo or taong nakalaan para sa'yo. In generally kasi to, general ko yung love life mo. In generally, yung makukuha mong lalaki is may pera, alam mo yon, yung maalwal, maayos sa buhay, may kalakasan siya, ibig sabihin kaya niyang gawin yung mga bagay-bagay. Nakatapat siya sa Wands, ay sa Pentacles kasi is man, no? Nakatapat siya sa Pentacles, ibig sabihin ito talaga like siguro manager or may kakayahan sa buhay, may kaya sa buhay. Okay, ayun nga lang, minsan nakikita ko nagkakaroon kayo ng problema, no? Nagkakaroon kayo ng problema, bumabaliktad yung mundo nyo, nagkakaroon. Yung lalaki siguro siya yung tipo ng tao na hindi nakikipag-away. Alam mo yun, parang ayaw niyang pag-usapan. Kasi nakikita ko pagdating sa fighting, bumabaliktad siya, no? Nag-negative yung cards. May mga pagdadaanan kayong pagsubok, no? Pero ayun nga, nakikita ko pa rin, may mga delay man pero patuloy pa rin na lumalaban. Ito yung Wheel of Fortune. Ibig sabihin, overall, yung parang normal lang naman sa relationship yung nagkakaroon ng problema. Pero nakikita ko rin ito, maayos lahat, magiging maaayon sa'yo lahat. Ito yung magiging partner mo in real life, no? Nakikita ko dito ang Wheel of Fortune. Maaaring itong taong to magmumula sa isang malayo, no? Kasi marami kang paparating may mga paparating sa iyo sa ngayon na nire-refuse mo, no? Meron ako nakita dito may mga taong mag-o-offer sa iyo sa mga susunod pero nire-refuse mo .
confused. Lagi kang naku-confuse kung aalis ka o hindi. Alam kong gusto mo yan. Siguro naghahanap ka ng paraan kung paano mo maisa sa buhay yan, no? Kung paano mo makakamit yung mga dreams mo. Kasi marami kang gustong gawin, marami kang plano, kaya lang hindi mo alam kung paano mo i-step yun. Confused ka kung paano mo magagawa yung mga bagay-bagay na gano'n, no? Nakikita ko dito na about sa sa love life mo, nakikita ko dito, bumabaliktad yung the lovers. Alam kong ikaw yung tipo ng tao na aalamin mo lahat regarding sa love life mo. Kunyari, may isang relationship ka ngayon, no? Hindi mo hahayaan magpaloko. Ikaw yung tipo ng tao na, oo, mapang-unawa ka. Doon sa una, kasi nakita ko dito na yung talagang real partner mo, yung ibibigay mo talaga yung sarili mo. Nakikita ko sa'yo na handa kang bigyan siya palagi ng pangunawa, no? Pero kasi itong pababa na to, ito na yung papalapit sa ngayon eh. Kasi ang una kong tinanong, ang unang natin pinag-uusapan, yung partner mo talaga in real life, yung talagang forever mo, yung the one mo. But this time, nakikita ko ngayon, ito yung characteristic mo, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka magpapaloko, ikaw yung tipo ng tao na hindi mo hahayaan na lokohin ka. Yung alam mo yung pag nalaman, may mga babae kasi na kapag nalaman lang niloloko sila, binibigyan pa nila ng chance, naniniwala pa sila. Alam mo yung mga ganon. Pero this times, nakita ko dito, gusto mo ng peace. Oo, gusto mo ng peace, pero gusto mo rin ng balance. Yung tama. Nakikita ko dito may mga lalaking dumaan sa buhay mo. Nakikita ko rin naman dito na may mga betrayal kang pinagdaanan, may mga mali kang desisyon ng pakikipagkasundo, no? Ito na ngayon, no? Nakikita ko dito may mga paparating sa'yo pero hindi sila ganun kalalim. Nakikita ko dito may mga pangyayaring mararamdaman mo sa sarili mo na mali ito para sa akin.